Ramir Boulder po, narito muli. Sabi po ni Ping Lacson, I shared the disappointment of our citizens sa nangyayari. Ano po kasi ito eh, dismayado sa pamaskong handog ni PBBM si Ping Lacson, Senador Ping Lacson. At hindi lang po siya, pati ho ako. Kasi nga po sa mga binitiwang salita ng ating Pangulong BBM na may mga makukulong na big fish magpapas sa bago magpasko. Yan po ang mga sinabi niya noon. Pero hindi po big fish si Diskaya. Ano? Si Diskaya lang po ang nakita kong nakulong nung magpapasko. Ngayon, itong mga proponent na binabanggit na kagaya ng mga senador at mga kongresista ay hanggang ngayon, hindi pa po sila naaaresto. Hindi po sila nakakasuhan. Taliwas sa mga binibitiwang salita ng ating Pangulong BBM. Ano? Tinuligsan ni Senate President Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsablay sa kanyang pangako na may mga big fish na may papakulong ng ang gobyerno bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan ngayong taon na to, na December 25, 2025. Unang pangako noong December 15 bago magpasko, siyempre ang mga kababayan natin nagtatanong, totoo ba ito o hindi? Banat ni Senator Ping Lacson sa WIZ News noong Sabado, December 27. Kasi maraming pangako ang Pangulo, dagdag niya. Ito rin ang hindi ko maintindihan eh. Bakit ka mangangako, Mr. President, kung hindi naman matutupad? Ang sinasabi ko nga, huwag ka munang mangako, huwag ka munang magsalita. Mas maganda yung hindi ka nangangako tapos may maipapakulong kang big fish. Yun ang malaking ah magandang pagitaan yun para sa inyo. Tataas ka sa mga Pilipino. Tataas yung ratings mo dahil hindi ka naman nangako pero may nagawa ka. Kaysa mangangako ka, tapos walang mangyayari. Kagaya nito, tinutulig sa kaniping Lacson, ang bawat Pilipino na umasa sa mga pangakong binitiwan mo bago pa magpasko, isa na ako ron. Ha? Kasi gusto ko talagang may makulong na senador, may makulong na congressman, nakasabwat nitong mga opisyalis ng DPWH sa kickback. Ano? Hindi nila karapatan ang kunin ang pera ng taong bayan. Walang sino mang may karapatan. Ikaw, ako, tayong lahat. Wala tayong karapatang ibulsa ang pera, ang pondo ng taong bayan na ginagamit sana sa may makabuluhan na proyekto. Wala kayong karapatan, kayong mga senador at mga opisyalis na sangkot dito sa anomalyang ito. Hindi nyo karapatan ang ibulsa yan sapagkat pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera. Ngayon, kung pera nyo, karapatan nyo itago. Hindi nyo pera eh. Ha? Oh. Sabi pa ni Lacson, marami nang naisumiting dokumento at testimonya ng mga testigo sa Office of the Ombudsman na serye ng isinasagawang Blue Ribbon Committee upang maisyuhan ng arrest warrant ang malalaking personalidad na isinasangkot sa multi-bilyong pisong flood control anomaly. Bukod pa rito, aniya, ang mga nakalap na mga testimonya ng ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways, DPWH, na naisumite na rin sa Ombudsman. At yan ang hindi ko maintindihan. Ombudsman Rimulya, ano pang ginagawa mo? Ha? Kaya ka nga itinalaga dyan. Naibigay na pala yung mga
tinatawag na ebidensya. Yung ebidensya na galing ng ICI. Ano pang ginagawa mo, Ombudsman Rimulya? Bakit hindi ka pa gumagawa ng aksyon upang maaresto na itong mga ito? No. Sino bang mag-i-issue? 'Di ba? Sandigan Bayan mag-i-issue ng warrant of arrest. E di sabihin mo diyan sa Sandigan Bayan, ito na kumpleto na lahat. Arestuhin na kung sino ang dapat arestuhin upang magkaalaman na. Andito naman yung mga tao na sumusuporta sa inyo eh. Bakit pa kayo? May natatakot ba sa inyo? May kinakatakutan ba kayong mga senador at mga kongresista? Hindi kayo dapat natatakot kasi mandato nyo yan sa taong bayan. Mandato nyo yan. Binigay sa inyo yan. Tungkulin na yan. Ha? At nakasaad yan sa ating konstitusyon. Kung sinong nagkasala, arestuhin nyo. Pinakamataas man na opisyalis ng Senado o pinakamataas na opisyalis ng Kamara sa House, arestuhin nyo. Kahit sino. Basta't may ebidensya. Na-submit na sa inyo ang ebidensya. Bakit hanggang ngayon wala pang naaaresto? O, di ba? Magagalit na naman ang taong bayan yan sa inyo kung ganyan. Umaasa pa naman kami na may maaaresto ngayong magpapasko. Wala. Sino madidismaya? Natural, madidismaya ang mga taong umaasa sa sinabi nyo. Isa na ako ron. Ginoong Pangulong Marcos. Ano na? Ano? 'Di ba? Kailangan may maaresto na mga malalaking sangkot dito. Hindi lang yung mga kontraktor na sila diskaya. Kasi kung hindi naman gagawa yan, kung hindi sila inuutusan eh. Yun talagang proponent, ha? Yun talaga ang nag-uutos sa kanila upang gumawa. Ano? Gumawa ng kabulastugan. Hmm? Pahayag ni Senate President Pro Tempore Chairman Ping Lacson noong December 27, sa panayam sa DWIZ. Malinaw na nagpahayag siya ng pagkadismaya sa pamaskong handog ng Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. dahil sa hindi natupad ang pangako na may mga big fish o malaking personalidad na makukulong bago sumapit ang Kapaskuhan. Kaugnay ng multi-milyong bilyong pisong anomaly sa flood control. Hindi lang po si Ping Lacson, marami sa taong bayan. Ang pangunahing punto rito mula 2023 hanggang 2025, mahigit 1 trilyong ang inilaan para sa flood control project na tinatayang may 180 bilyong na nawawala sa ghost project, hindi umiral at substandard na mga proyekto ng DPWH na aresto at nakulong na ang ilang kontraktor tulad ni Sara Diskaya. Pero hindi po sila big fish. Kasi mas malaki pa po diyan yung mga proponent na tinatawag. At ilang mga mid-level DPWH official, kabilang ang mga dating engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, dating detained sa Senate. Maraming ebidensya at testimonya ang naisumiti sa Office of the Ombudsman.
Independent Commission for Infrastructure, ICI, at DPWH. Kabilang ang mga dokumentong mula sa yumaong DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ano? Hanggang ngayon, wala pang big fish tulad ng mga high-ranking politician, cabinet members, o dating secretaries na naaresto o nakulong. Bagkos ang mga naipakulong ay pawang contractors at lower level official lamang. Nakakadismaya. Bakit napako ang pangako? Ayon kay Lacson, maraming pangako ang napako na nagdudulot ng pagdududa sa publiko. Totoo ba o hindi? Yan ang tanong. Bagamat may progreso tulad ng veto ng ating Pangulo at ilang redundant project at pag-file ng case, pag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, Ombudsman, ha? Nananatiling selective ang accountability. Ang mga naaresto ay madalas ang small fry, habang ang mga tinutukoy na proponent o high official ay hindi pa nahawakan ng buo. Oh, ano ba? Ito ay nagpapakita ng malalim na problema sa corruption sa infrastruktura. Pera ng bayan na para sa flood control, lalo na sa panahon ng bagyo at climate change, ay nauwi sa bulsa ng iilan. Di ba? Karimari-marim ang mga pinaggagawa nitong mga demonyong ito. Hmm? Nauwi lang sa bulsa ng iilan. Dapat patuloy na ipaglaban at iba pang mambabatas ang buong investigasyon upang makamit ang tunay na hustisya. Hindi lamang para sa Pasko, kundi para sa tiwala ng mga mamamayan at gobyerno. Ano? Hindi lang po sila. Hindi lang po sila ang nadismaya, pati rin po ako. Lalong-lalo na yung mga mas nakararaming taong bayan na umaasa rin na mayroon talagang makukulong. Pero wala eh. Dismayado tayo. Sana matupad yung pangakong yun, Mr. President, itong January 2026. Kasi kapag hindi nyo nagawa yan, nako, baka ibang mangyayari. Ano? Ang totoong pagbabago ay nangangailangan ng political will na walang takot sa mga big fish. Okay, huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share ang aking YouTube channel at ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Paki-follow po. Salamat po.